Hello everyone! Welcome back to my channel. And yes, for today's video ay pag-uusapan naman natin ang isa pang tanong ng ating kababayan. At ito ay tungkol sa kanyang boyfriend na isang Pakistani. At ayon sa kanya, gusto siyang pakasalan ng Pakistani ito, pero ang problema, ayaw ng ina ng Pakistani ang kanyang reliyon. So, ang magiging tanong dito, paano nga ba kung ayaw ng ina o magulang ng isang lalaking Pakistani ang iyong reliyon? Ang isang lalaking Pakistani o isang lalaking Muslim ay pwedeng mag-asawa ng isang Kristiyano. Hindi po bawal yan. Pwede po silang magpakasal sa isang babaeng Kristiyano. At yun nga lang, magkaiba siya kapag babae yung Muslim. Pero hindi natin yan pag-uusapan. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay ang problema o ang tanong ng ating kababayan. Kasi si kababayan gusto ng kanyang boyfriend na Pakistani na siya ay pakasalan sa Pilipinas. Pero ang problema ay ayaw ng ina ng Pakistaning ito ang relihiyon niya. So, pwede ba yun? Opo. Sa totoo lang, wala naman pong makakapigil sa isang lalaki kung talagang gusto niyang pakasalan ng isang babae. Kahit paanong gawin ng magulang niya. Yan po ay napaka-common na. Kaya ano man ang relihiyon, ano man ang katayuan sa buhay ng isang babae, o ano man ang kanyang nationality, wala pong makakapigil sa isang lalaki kung talagang gusto niyang pakasalan ang isang babae. Ito po ay very common all around the world. Like for example, makikita natin sa social media kasi nga very advanced na yung social media, di ba? So makikita natin na napakarami ng iba't ibang klase ng nationality ang nagiging asawa ng isang babaeng Pilipina. So ibig sabihin, hindi na hadlang at napakarami na ring relihiyon. So ibig sabihin, hindi na talaga hadlang ang pag-ayaw ng magulang sa kanyang anak para hindi maging asawa ang gusto niyang maging asawa. Ano man ang relihiyon nito. Ang sagot doon is, nasa kanya o nasa boyfriend mong Pakistani ang sagot. Kung kaya kanyang panindigan at pakasalan sa kabila ng katotohanang ayaw sayo ng niyang ina. Hindi magiging dahilan ang relihiyon. Bakit? Pwede kasi mag-asawa ang isang Pakistaning Muslim ng Kristiyanong anumang lahi o babae. Hindi po bawal yan. Kung nga pag-uusapan natin ay tungkol sa kasal, kung halimbawa gusto ka na nga niyang pakasalan at yun nga sabi mo, gusto ng lalaki na siya ay pakasalan sa Pilipinas. So kung sa Pilipinas siya pakakasalan, that's okay. Wala talagang issue yan dahil ako mismo ay nagpakasal sa Pilipinas na ang asawa ko ay Pakistani Muslim at ako ay Christian. Anong ginawa namin para kami magpakasal? Civil lang yun eh. Kumbaga, private wedding lang. So, mayroong isang imam to dalawang witness. And of course, lahat ng papers or documents is needed. Certificate ng babae at ng lalaki at affidavit o letter from the mother ng groom na nagpapakita na ang groom ay hindi pa kasal o single. Okay? Kasi nga sa atin bawal mag-asawa, bawal ang maraming asawa unless pareho kayong Muslim. Kapag kasi pareho kayong Muslim, hindi na question yung pagiging single. Pero kung hindi kayo katulad namin, isang Christian at isang Muslim, so kaya siguro hiningi yung letter o affidavit na nagpapakita na ang asawa ko ay single. Ang kanyang passport at ang kanyang visa. Kailangan valid lahat ng kanyang documents para ikaw ay pakasalan. Dahil nga sa Pilipinas ang kasal at majority ng ating population ay Christians at hindi tayo Islamic country. Kahit pa nga maraming Muslim sa Pilipinas, napakaliit pa rin ang population ng Muslim kumpara sa Christians. Nasa 6 to 7% lang ng total population ng Pilipinas ang mga Muslim. Kaya ang batas na pinaiiral sa Pilipinas ay naaayon pa rin sa kulturang Kristiyano. At dahil dito, hindi problema ang pagpapakasal ng Kristiyanong babae at ng Kristiyanong babae sa Muslim na lalaki. Sila ay pinapayagang magpakasal na hindi kinakailangang mag-convert kaagad ng isang Kristiyanong babae sa Islam. Ito kasi yung sample sa aming mag-asawa. So, nung magpakasal kami, hindi agad ako nag-convert in Islam. So, doon sa marriage contract namin, ang nakalagay is, he is a Muslim and I am a Christian. Accepted yun ng imam sa atin sa Pilipinas. Kasi nga, hindi naman tayo Islamic country at hindi Islamic law ang sinusunod natin sa Pilipinas. At hindi ko sinasabi na maaaring ganun pa rin ngayon kasi it was 2003. Nagpakasal kami ng asawa ko is 2003. Hindi ko alam kung may changes na ngayon sa batas kung paano magpakasal sa Pilipinas. Better kung atin itong i-search. Sorry, hindi ko na i-search. Pero yes, you have to search first
kung kailangan ba ng ganun o kailangan mo bang mag-convert o hindi. Sinasabi ko, hindi naman kasi tayo Islamic country. So, hindi siguro mandatory na tayo ay mag-convert into Islam. So, para masigurado at hindi magka-problema ang inyong pagpapakasal, search o magtanong ka sa mga leaders dyan sa mosque sa Pilipinas. Itanong, mas maganda kung magtanong ka mismo doon mga imam na pwedeng magkasal ng isang foreign Muslims at ikaw na Christian kung kailangan mong mag-convert para mas sigurado. Ngayon, bakit ba pwede nga silang mag-asawa ng Christian? Kasi nga, bilang isang babae, kapag naikasal ka na sa isang Muslim na lalaki, ang kadalasang masusunod, diba, is ang asawa nating lalaki. So, kapag mag-asawa na kayo, may mga lalaki kasing Pakistani na gusto nila, bago sila ikasal or after nilang maikasal, gusto nila ang babae ay mag-convert sa pagiging Muslim or magpalit ng pangalan bilang isang Muslim. Pero, mayroon din namang mga lalaki na hindi kanila agad ifo-force o hindi agad nila gusto na ikaw ay mag-convert sa Islam. Hindi kasi sa pilitan ang pagko-convert o pag-i-embrace o pagyakap sa relihiyong Islam. Dapat ito ay bukal sa iyong kalooban. Yung gusto mo talaga siyang tanggapin at iyong naiintindihan. Hindi yung basta na lang na, hindi kasi nagpakasal ka sa akin, kailangan mag-Muslim ka na. No. Actually, ang asawa ko po ay hindi ako pinilit at maging isang Muslim. Hindi niya ako pinilit na, mag-five prayer ka. Hindi niya agad ako pinilit. Slowly, dahil nakikita ko sa asawa ko na wala namang palang masama sa pagiging Muslim, na maganda naman yung relihiyon. Although may mga ibang Muslim na talagang hindi sila namumuhay nang naaayon sa pagiging isang Muslim. Nasa sa iyo kung naiintindihan mo na, alam mo na kung ano bang ibig sabihin ng pagiging isang Muslim o ano ba Islamic religion. Kapag naiintindihan mo na yon, gradually, i-embrace mo na ito ng kusa. Although, hindi lahat ng nakakapag-asawa ng Muslim ay nagiging Muslim. Pero, iilan lamang yon. Karamihan sa mga babaeng nakakapag-asawa ng Muslim, at the end, pag nagkaroon na ng pamilya, ay natatanggap na nila ang Islamic religion. So, yun kasi yung maganda kapag ang isang babae na Christian ay nakapag-asawa ng Muslim. So, hindi siya problema. Hindi siya malaking issue. Hindi natin nilalahat. It depends to the person. Depende yan sa babae kung gusto niyang baguhin ang kanyang reliyon at payag naman at kung ano din ang gusto ng kanyang magiging asawa. Pero bago tayo mag-asawa, dapat talaga i-consider natin ang reliyon ng bawat isa. Mas maganda pa rin na bago mo pakasalan ng isang lalaki, dapat alamin mo kung ano ba yung mayroon sa reliyon ng mapapangasawa mo. Because iba pa rin kasi yung may alam ka sa reliyon ng asawa mo. O may alam din ang mapapangasawa mo sa relihiyon mo. Kaya kung ayaw mo ng adjustment, ayaw mo magpalit ng relihiyon, para sa akin, kailangan talaga natin bago tayo mag-asawa, we have to consider the religion of our husband-to-be. Bakit kamo? Kasi nga, kapag iba ang relihiyon ng mapapangasawa mo, iba din yung magiging kultura niya sa pamumuhay, okay? Base sa kanyang relihiyon. So maraming adjustment na gagawin mo kapag ang napangasawa mo ay iba ang relihiyon sa'yo. Katulad na lamang ng isang Muslim at Christian. Although, Christians and Muslims, mayroon sila katulad. Tulad halimbawa ng isa ang kanilang pinaniniwalaang Panginoon. There is only one God in Islam, which that is Allah. And for Christians, there is only one God, and that is God. Yun, sa relihiyong ito ay napakarami nilang sinusunod na mga kautusan. Doon nagkakaiba yon, yung mga kautusang itinuturo ng relihiyon para sa kanila, para sa isang Muslim, at kautusang itinuturo ng relihiyon para sa Kristiyano. So doon sila nagkakaiba. Pero alam nyo ba na marami ding kautusan sa Islam na katulad din ng kautusan sa isang Kristiyano? May mga bagay na magkakatulad sila. Kung tayo lamang aaralan natin ang Islam, makikita natin na maraming kautusan sa Islam na halos kapareho ng Kristiyano. So, may mga bagay din na hindi nga. Pero nga lang may napakalaking pagkakaiba sa kanilang lifestyle. Bilang isang Muslim at Kristiyano. Pag ang pangasawa mo ay belongs to Islamic country, right? Pakistan, Arab, o Saudi, or other, kung ano mang Islamic countries. May mga Islamic country kasi na very conservative pa rin sila tulad ng sa pananamit. Kailangan talaga you have to cover yourself. Okay? Cover from head to foot.
bilang babae. At may mga strict country kasi katulad dito sa Pakistan na sila ay very strict sa mga babae. Hindi sila pwedeng basta-basta lumabas. Although hindi naman sa lahat ng lugar dito sa Pakistan kasi ang Pakistan po ay diversified na when it comes to culture. But may mga part ng Pakistan na very strict pa rin pagdating sa babae. Talagang as in strict, hindi sila basta-basta nakakalabas, hindi sila basta-basta pwedeng makipag-usap sa mga stranger o sa mga lalaki. Kahit pa nga hindi stranger, kahit pa nga kapamilya nila, as long as a person whom they can marry, hindi sila allowed makipag-usap. Ito yung mga lugar, yung mga caste na belongs doon sa mga very conservative and rigid Muslims. Okay? Pero hindi po lahat ng Muslims dito sa Pakistan ay ganoon. Katulad na lang po dito sa Karachi. Medyo modern na po sila. Islamabad, Lahore, yung mga nasa big cities, iba na. Kumbaga may changes na. Pero doon sa mga talagang medyo remote provinces, ganun pa rin. Very strict pa rin sila. So mapakalaking adjustment nung gagawin mo kapag ikaw isang Kristiyano tapos nag-asawa ka ng Muslim. Kaya bago ka mag-decide pa magpakasal sa isang Pakistani Muslims or Muslim na lalaki, you need to learn kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Islam. Ano ba talaga ang pagiging isang Muslim? Bilang isang babae, ano ba dapat yung gagawin mo at hindi mo dapat gawin? At ano ba yung mga dapat mong malaman? Talagang decided o gusto mo mapangasawa ang Pakistani Muslim na ito, dapat ito ay iyong pag-aralan. And then, after that, kung kaya mong tanggapin, then go ahead. You can marry. And like what I have said, wala pong makakapigil sa isang lalaking Pakistani Muslim na mag-asawa ng isang Kristiyanong babae kung talagang gusto niya. Wala pong magagawa dyan ang kanyang mga magulang. Unless, yung mga magulang niya is talagang powerful, kung baga kaya siyang i-control, then, that is another story. But if not, kung meron siyang paninindigan, kung talagang malakas yung loob niya, o talagang nasa tamang edad na siya, may kakayanan na siyang mamuhay ng kanya, then, that is okay. Kayang-kaya niyang gawin yun against his family. Pero mas syempre, mas maganda pa rin nga talaga kung tanggap tayo ng pamilya para walang problema. Pero wala tayong magagawa kasi nga minsan, hindi talaga nila matatanggap yung status ng isang babae o yung relihiyon ng babae para sa kanilang anak na lalaki. Normal na lang yan sa isang magulang, kahit pang anong relihiyon. Kasi nga anak nila yan eh. Kumbaga, wala silang hinangad kundi maganda para sa kanilang anak. At syempre, dahil nga anak nila yan, gusto rin nila na magkaroon ng manugang na babae na isang katulad ng kanilang relihiyon. Ngayon, kung talagang gusto kang pakasalan ng boyfriend mo, it's okay. Then, gradually, kung change mo yung sarili mo, kung gusto mong maging isang Muslim, siguro matatanggap ka rin nila sooner or later. Ipakita mo lang sa kanila na hindi porket Christian ka, hindi ka mabuting tao. Maghanap ka ng paraan para tanggapin kanila at the end. Yan lamang, and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day everyone. See you on my next video. Bye for now.